What's up mga kapadyak? So sa video na to ay featured ko yung mga top 10 road bike na under 15,000 lang ang presyo pero naka-STI na. Pero bago natin simulan ng video na to mga kapadyak, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang mga presyo mababanggit natin dito ay maaring magkaiba dahil nakadepende pa rin sa mismong bike shop na pagbibilan. So tara mga kapadyak, simulan na natin. Una sa listahan natin mga kapadyak ay itong si Stout Campione 2021 model mga kapadyak. Yung frame na to mga kapadyak is made from aluminum alloy 6061. Tapos yung kanyang frame mga kapadyak, makita pa natin yung pag-welding. Tapos yung kanyang head tube naman, naka-non-tapered siya, integrated 44 to 44. Tapos sa kanyang cable route naman mga kapadyak, naka-external routed pa, hindi pa to naka-internal cabling. Tapos sa kanyang seat clamp naman mga kapadyak, naka-alloy na rin yung kanyang seat clamp, bakal pa yung kanyang seat post. Sa kanyang saddle naman mga kapadyak, Stout brand na rin. Tapos sa kanyang drivetrain, naka 2x9 setup yung drivetrain nito mga kapadyak. Tapos yung ginamit na ardo sa kanya ay Celsa Ignite na pang 9 speed. Tapos yung cogs naman nito ay naka-threaded type pa, 11 teeth yung pinakamaliit, 32 teeth naman yung pinakamalaki niya mga kapadyak. Sa kanyang hubs, walang brand na nakalagay mga kapadyak. Tapos naka-threaded type hubs pa to. Sa kanyang spokes naman, 32 pieces na spokes, bakal pa yung spokes niya. Tapos sa kanyang gulong naman, 700 by 28C yung kanyang lapad ng kanyang gulong mga kapadyak. Sa kanyang crank naman mga kapadyak, Stout brand na rin yung ginamit. So yung kanyang crank arm, Stout. Tapos yung kanyang chainring ay bakal, 50 teeth yung pinakamalaki. Yung second chainring naman, 34 teeth siya mga kapadyak. Tapos sa kanyang FD, naka-Celsa Ignite din yung ginamit. Sa kanyang fork naman mga kapadyak, bakal pa yung kanyang fork. Tapos naka quick release na yung kanyang dropout mga kapadyak. Sa kanyang brakes naman na ginamit sa kanya ay mechanical brakes. Disc brakes siya mga kapadyak, wind zip yung ginamit. Tapos yung rotors naman ito ay 360mm na rotors, 6 bolts. Sa kanyang cockpit set naman mga kapadyak, yung kanyang drop bar ay alloy. Yung kanyang stem ay alloy, Stout brand na rin yung kanyang ginamit. Pero yung STI nito ay naka Celsa Ignite din yung ginamit sa kanya. Yan, Celsa Ignite din yung ginamit. At yung price pala nitong si Stout Campione mga kapadyak ay ilalagay ko na lang sa screen. At yung kanyang official weight mga kapadyak. Next naman mga kapadyak ay itong si Biketech BT818. Isa to sa mga pwede nyo makonsider mga kapadyak kung bibili kayo ng road bike na below 15,000 lang ang budget no? Naka-alloy na yung frame. Tapos naka-ICR din yan mga kapadyak. Ayan yung para sa kanyang mga shifter, sa kanyang down tube. Tapos yung head tube naman nito mga kapadyak ay naka-non-tapered siya, integrated. Tapos sa kanyang finish naman mga kapadyak, glossy finish siya. Tapos yung kanyang pag-welding ay hindi pa smooth mga kapadyak. Sa kanyang seat post naman, 27.2. Tapos yung seat clamp naman nito ay alloy. Alloy din yung kanyang seat post. Naka-set back yung kanyang seat post. Tapos Biketech na rin yung brand ng kanyang saddle. Sa kanyang drivetrain naman mga kapadyak, naka 2x9 setup. At yung ginamit na RD sa kanya ay Celsa Ignite na pang 9 speed yan syempre. Tapos yung cogs naman nito ay cassette type na siya mga kapadyak. Tapos 11 teeth yung pinakamaliit. Tapos 28 teeth naman yung pinakamalaki mga kapadyak. Tapos yung hubs na ginamit sa kanya ay Stout brand yung hubs na ginamit sa kanya mga kapadyak. Syempre pang cassette na rin yan. Tapos 32 holes yung kanyang hubs. Tapos sa kanyang rims naman mga kapadyak ay alloy yan. Alloy yung kanyang rims. Sa kanyang gulong naman ay Enda brand na may lapad na 700 by 23C yung kanyang lapad ng gulong. Sa kanyang crankset naman mga kapadyak ay Biketech na rin yung brand. Alloy yung kanyang crank arm. Sa kanyang chainring naman ay bakal, 50 teeth yung pinakamalaki. At yung second chainring naman ay 34 teeth. Siyempre yung FD nito ay Celsa Ignite din, STI na din yan mga kapadyak. Sa kanyang fork naman, Biketech din yung brand, alloy na yung kanyang fork. Tapos yung dropout nito na mga kapadyak, Chris yung dropout niya. Tapos sa kanyang brakes naman na ginamit sa kanya mga kapadyak ay naka-mechanical brakes na Repute ang brand. Tapos naka 6 bolt na rotors. Sa kanyang cockpit setup naman mga kapadyak, yung drop bar nito ay alloy. Yung stem nito ay alloy din na Biketech. Tapos yung headset na ginamit sa kanya mga kapadyak ay Neco brand. Malamang sa malamang silvering nito mga kapadyak. Tapos sa kanyang STI naman na ginamit, syempre Celsa Ignite na din yan na STI mga kapadyak.
Celsa Ignite din sa kabila. Next naman mga kapadyak ay itong si Phoenix Swift. STI na din to mga kapadyak, 2021 model. Yung frame mga kapadyak is made from aluminum alloy 6061. Naka-non-tapered to mga kapadyak, integrated. Tapos dito sa kanyang pag-welding ay hindi pa siya smooth. Tapos dito naman sa kanyang cable routing ay naka-external siya mga kapadyak. Dito naman yung para sa kanyang shifter, para sa kanyang RD. Sa kabila naman ay yung para sa kanyang FD. Tapos dito sa kanyang seat clamp mga kapadyak ay naka-quick release na rin yan mga kapadyak. Alloy. Sa kanyang seat post ay bakal pa to mga kapadyak. Phoenix na din yung kanyang brand. 27.2 yung diameter ng seat post. Sa kanyang saddle naman mga kapadyak ay naka-Phoenix na din na saddle. Ito naman tayo agad sa kanyang drivetrain mga kapadyak. Ito pala ay naka 2x8 setup mga kapadyak. Yung ginamit na RD sa kanya ay Celsa Reflex. Yan, Celsa Reflex na pang 8 speed. Tapos yung cogs naman ito ay thread type pa siya mga kapadyak. 13 teeth pala yung pinakamaliit mga kapadyak. 28 teeth yun naman yung pinakamalaki. Sa kanyang crankset naman mga kapadyak, Phoenix brand na rin yung ginamit sa kanya. Alloy na din yung kanyang crank arm. Tapos yung kanyang chainring naman ay bakal. 50 teeth yung pinakamalaki, 34 teeth yung second chainring. Sa kanyang FD naman ay Celsa Reflex na naka-STI din to mga kapadyak. Tapos dito naman tayo sa kanyang wheelset. Kanyang wheelset na mga kapadyak at Phoenix na yung kanyang rim. 32 holes yung kanyang spokes. Tapos sa kanyang gulong naman na ginamit sa kanya ay 700 by 23C yung kanyang lapan ng gulong. Tapos sa kanyang fork mga kapadyak, yung kanyang fork is bakal. Bakal to mga kapadyak, pero ang kagandahan dito ay naka quick release na rin yung kanyang dropout. Tapos yung palang ginamit na brakes dito ay naka rim brakes siya mga kapadyak. Ayan o, naka rim brakes to. Tapos yung hubs na pala ginamit sa kanya mga kapadyak ay walang brand nakalagay, pero thread type yan mga kapadyak at bakal pa yung kanyang hubs. Ito naman sa kanyang cockpit setup mga kapadyak, yung drag bar nito ay alloy, pati yung kanyang stem ay alloy din. Tapos STI naman ito ay naka Celsa Reflex din na STI. Kabilaan yan mga kapadyak, Celsa Reflex. Ayan. At yung price pala nito mga kapadyak ay ilalagay ko sa screen. At yung official weight nitong si Phoenix Swift yung timbang nitong si Phoenix Swift ay ilalagay ko rin sa screen. At yung next road bike naman mga kapadyak ay itong si Viper Assault 2021 model. Yung ginamit na material sa kanyang frame ay aluminum alloy 6061. Sa kanyang head tube naman mga kapadyak ay naka-non-tapered siya. Yung pagka-finish dito ay hindi pa smooth welding. Yung cable routing naman ito ay naka-external route. Ito naman sa kanyang seat clamp ay naka-alloy na rin to mga kapadyak. Tapos quick release. Yung kanyang seat post naman ay 27.2. Alloy na yung kanyang seat post. Yung saddle naman niya mga kapadyak ay Viper na din yung kanyang brand. Kanyang drivetrain naman ito ay naka 2x7 speed. At yung ginamit na amp sa kanya ay micro new niya mga kapadyak, naka-STI din to no. Tapos yung kanyang cogs naman ay naka-threaded type pa. 12 teeth yung pinakamaliit at yung pinakamalaki naman ay 28 teeth. Yan mga kapadyak. Sa kanyang crankset, Viper na din yung kanyang ginamit. Alloy na din yung kanyang crank arm. At yung kanyang chainring ay bakal mga kapadyak. Bakal yung kanyang chainring. At naka micro nyo din na FD. STI na din to. Sa kanyang wheelset naman mga kapadyak, kanyang hubs ay pang threaded type, pero ang kagandahan dito mga kapadyak ay naka-alloy na din to. Sa kanyang rims ay Viper na din yung ginamit. Tapos 32 holes yung total spokes nitong wheelset ni Viper Assault. Tapos sa kanyang gulong na ginamit ay 700 by 25C. Yan, 700 by 25C yung gulong na ginamit sa kanya mga kapadyak. Tapos sa kanyang fork ay Viper na din yung kanyang brand. Bakal pa yung kanyang fork mga kapadyak. At quick release na rin yan mga kapadyak. Yan o. Brakes na ginamit sa kanya ay naka-rim brakes pa to. Walang brand na nakalagay yung kanyang rim brakes. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak. Yung drop bar na ginamit sa kanya ay alloy. Yung kanyang stem ay alloy. Siyempre naka-STI na din yan no. Micro new R7 yung ginamit na STI sa kanya. Ilalagay ko yung official weight niya sa screen at yung kanyang price. Next naman sa list natin mga kapadyak ay itong si Stout Force 700C 2021 model mga kapadyak. Material na ginamit sa kanyang frame ay aluminum alloy 6061. Tapos yung kanyang head tube naman mga kapadyak ay naka non-tapered siya, integrated 44 to 44. Tapos yung kanyang pag-welding mga kapadyak ay hindi pa smooth. Tapos sa kanyang cable routing naman mga kapadyak ay naka-external routing yung kanyang cable para sa kanyang RD at para sa kanyang FD. Tapos sa kanyang seat clamp ay naka-alloy, quick release na yung kanyang seat clamp.
at bakal pa yung kanyang seat post. Ang saddle naman ay stout brand. Sa kanyang drivetrain naman ay naka 2x8 setup yung ginamit dito. Yung kanyang RD ay Sensa Reflex na pang 8 speed. Tapos sa kanyang cogs naman mga kapadyak ay naka thread type pa siya, 8 speed yan. Yung kanyang pinakamalikit ay 11 teeth. Tapos yung pinakamalaki naman ito ay 25 teeth. Sa kanyang crankset naman mga kapadyak ay stout brand din. Ayun na yung kanyang crank arm, bakal pa yung kanyang chainring, 50 teeth itong pinakamalaki. Yung second chainring naman ay 34 teeth. Sa kanyang FD naman mga kapadyak ay Sensa Reflex din yung ginamit. Siyempre naka STI na din yan mga kapadyak. Tapos sa kanyang wheelset, stout na din yung kanyang rims, alloy na yung kanyang rims. Tapos 32 pieces yung kanyang spokes na bakal. Yung gulong naman na ginamit sa kanya mga kapadyak ay may lapad na 700 by 28C yung lapad ng kanyang gulong. Tapos sa kanyang fork, yung fork nito mga kapadyak is bakal yung kanyang fork. Tapos naka quick release na rin yan mga kapadyak, harap. At yung ginamit na brakes sa kanya ay mechanical brakes. Ang brand niya ay Winzip mechanical brakes. Tapos yung rotors na ginamit ay 160mm na rotors, 6 volts yan mga kapadyak, at naka quick release. Sa kanyang cockpit setup naman, yung kanyang drop bar ay alloy. Tapos yung kanyang stem mga kapadyak ay alloy yung kanyang stem. Tapos kanyang STI naman mga kapadyak, Sensa Reflex din yung ginamit sa kanya. Yan, Sensa Reflex. Yan yung sarap niya mga kapadyak. At yung price para nito mga kapadyak ay lalagay ko na lang sa screen, at yung timbang nitong bike na to. Next naman sa list natin mga kapadyak ay itong si Phantom Pathfinder 2021 model mga kapadyak. 6061 yung ginamit na material sa kanyang frame. Kanyang head tube ay naka non-tapered siya mga kapadyak. Tapos yung kanyang cable routing naman ay naka external power mga kapadyak. Tapos sa kanyang seat clamp naman mga kapadyak ay naka bolt type. Tapos yung kanyang seat post naman mga kapadyak ay alloy na din, 27.2 yung diameter. Tapos sa kanyang saddle ay walang brand na nakalagay. Tapos sa kanyang drivetrain naman mga kapadyak, naka 2x7 speed yung setup nitong si Phantom Pathfinder. Shimano Tourney yung ginamit na RD sa kanya. Tapos yung cogs naman nito ay naka thread type, 12 teeth yung pinakamaliit. Tapos yung pinakamalaki naman ay 28 teeth yung pinakamalaki niya mga kapadyak. Tapos sa kanyang crankset, Pro Wheel brand yung ginamit. Alloy yung kanyang crank arm, 170mm yung haba. Kanyang teeth naman dito sa kanyang pinakamalaking chainring ay 50 teeth siya mga kapadyak. Tapos yung second chainring naman ay 34 teeth. Shimano Tourney din yung ginamit na FD sa kanya at naka STI na din yan mga kapadyak. Sa kanyang wheelset naman mga kapadyak, walang brand na nakalagay sa kanyang hubs na pang thread type. Tapos sa kanyang spokes naman ay 32 pieces yung kanyang spokes mga kapadyak. Tapos yung rims naman nito ay Phantom na rin yung brand, alloy na yung kanyang rims. Tapos yung gulong naman na ginamit sa kanya ay CST Caesar na may lapad na 700 by 25C. Bakal pa yung kanyang fork, Phantom din yung ginamit mga kapadyak. Tapos sa kanyang dropout ay naka-release yung kanyang dropout mga kapadyak. Tapos sa kanyang brakes naman mga kapadyak ay naka rim brakes, Winzip yung ginamit sa kanya. Sa kanyang cockpit setup naman mga kapadyak, yung drop bar nito ay alloy. Tapos yung kanyang stem naman mga kapadyak is alloy din. Sa kanyang STI naman, syempre mga kapadyak, Shimano Tourney na yung ginamit sa kanya. Tapos Shimano din yung ginamit sa kanya mga kapadyak. Kaya no, pwede nyo itong makonsider no, dahil naka Shimano na yung kanyang parts at naka-alloy na yung kanyang frame. At yung price para nito mga kapadyak ay ilalagay ko na lang sa screen. At yung official weight nito no, yung buong timbang ng bike ilalagay ko rin sa screen mga kapadyak. Ang next road bike naman mga kapadyak ay itong si Spanker Anderson 2021 model. Material na ginamit sa kanyang frame mga kapadyak ay aluminum alloy. Tapos yung kanyang head tube naman ay naka non-tapered siya. Tapos yung pag-welding niya dito mga kapadyak hindi pa smooth. Sa kanyang down tube mga kapadyak, makita natin yung ICR niya. Ito sa kanyang seat clamp ay naka-alloy, quick release. Tapos yung kanyang seat post ay Spanker. Bakal pa yung kanyang seat post mga kapadyak. Tapos 27.2 yung taba niya. Sa kanyang saddle naman, Spanker brand din yung ginamit sa kanya. Ito agad tayo sa kanyang drivetrain no. Yung drivetrain nito mga kapadyak ay naka 2x8 setup. Yung ginamit na RD sa kanya ay Sensa Reflex, speed yan mga kapadyak. Tapos yung cogs naman nito ay threaded type, 12 teeth yung pinakamaliit. Tapos yung pinakamalaki naman ay 28 teeth. Crankset naman na ginamit sa kanya mga kapadyak ay Spanker na din yung ginamit sa kanya. Bakal pa yung kanyang crank arm, 170mm yung haba niya.
Sa kanyang chainring naman mga kapadyak ay bakal pa yung kanyang chainring. 50 teeth yung pinakamalaki, 34 teeth naman yung kanyang second chainring. Tapos sa kanyang FD naman mga kapadyak, Sensari Flex yung ginamit, STI na din yan, no? Sa kanyang wheelset, kanyang rims ay Spanker na din yung kanyang brand. Alloy na yung kanyang rims mga kapadyak, 32 holes yung kanyang rims. Bakal pa yung kanyang spokes, ay naka skin wall na to mga kapadyak. Compass skin wall yung ginamit sa kanya, ay lapad na 700 by 23C. Yung fork nito ay steel pa yan mga kapadyak. Tapos sa kanyang dropout naman mga kapadyak ay naka quick release naman siya, harap at likod. Tapos yung brakes na ginamit sa kanya ay mechanical brakes na sinamahan pa ng 160mm na rotors. At naka 6 bolts yan mga kapadyak. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak. Yung drop bar nito ay alloy. Tapos yung kanyang stem ay Spanker din yung brand, 80mm naman siguro to mga kapadyak. Sa kanyang STI naman, Sensari Flex din yung ginamit sa kanya. Ayan. Pwede nyo rin itong makonsider mga kapadyak, no? Dahil sa kanyang forma, no? At yung price pala nito ay ilalagay ko na lang sa screen. At yung overall weight nitong si Spanker Anderson mga kapadyak. At ayan yung mga top 10 road bike na under 15,000 lang ang presyo pero naka-STI na. Anong masasabi nyo mga kapadyak? May gusto pa ba kayong idagdag na road bike? Mag-comment lang kayo sa ibaba mga kapadyak kung may gusto pa kayong idagdag at pag-uusapan natin yan sa comment section ha. Pero at kung nagustuhan yung video na ito mga kapadyak, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-comment na rin kayo sa video na to at huwag nyo kalimutan rin mag-subscribe at itero ng notification bell para updated kayo sa mga latest bike dito sa market. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.